Nakakaramdam ka ba ng pagod o natigil sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Lakasan mo ang loob. Ginagabayan ka ng Diyos sa isang bagong panahon na puno ng kagalakan, kapayapaan, at kalinawan. Natural lang na mataranta at hindi mapalagay sa pagbabago, ngunit kapag kasama ang Diyos, maaari kang magtiwala na Siya ay may layunin at plano para sa bagong kabanata ng iyong buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay sumuko sa Kanyang pamumuno. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 1-0 palatandaan na nagsasaad na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong kabanata ng iyong buhay. Ngunit bago yon, kung bago ka rito, mangyaring i-click ang pindutang mag-subscribe para sa higit pang nakapagpapasiglang nilalaman. Marahil ay iba ang iyong kaso. Nag-iisip ka kung kailan magbubukas ang pintong iyon para sa iyo. Iniisip mo kung kailan matutupad ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang oras upang bigyang pansin. Ang mga bagong panahon ay sumisikat. Gumagawa ng paraan ang Diyos sa disyerto, na nagpapasabog ng tubig mula sa mga hindi inaasahang lugar. Handa ka na ba sa darating? Maging alerto sa 1-0 palatandaang ito, na nagpapahiwatig na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong kabanata. Ang unang tanda ay bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata. Biglang, bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa mga bagong pagkakataon, o maaari kang magsimulang makakita ng mga sitwasyon sa ibang paraan. Halimbawa, kung nagrereklamo ka tungkol sa kung gaano kahirap ang mga bagay, magsisimula kang makakita ng mga bagay sa ibang paraan. Maaaring buksan pa ng Diyos ang iyong mga mata upang makita ang mga nakatagong pagpapala sa sitwasyong iyon. Kapag nangyari ito, alamin na ito ay tanda ng mga bagong bagay na tumataas. Marahil ay inuudyukan ka ng Diyos na tingnan ang mga bagay mula sa Kanyang pananaw, ngunit determinado kang magpakawala sa awa sa sarili. Mga minamahal, ang mga hamon ay hindi ang katapusan ng mundo. Ang kailangan mo lang ay buksan ng Diyos ang iyong mga mata kung paano makikinabang sa kanila. Kung titingnan mo ang pinakamatagumpay na tao ngayon, wala silang problema. Natuto lang silang pamahalaan at gamitin ang kanilang mga problema. Kaya minsan, hindi mo kailangang manalangin na alisin ng Diyos ang sitwasyong iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata. Ito ay kasing simple ng pagsasabi, Panginoon, ang mga bagay ay talagang mahirap, ngunit buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga posibilidad mula sa hamon na ito. Kapag binuksan ng Diyos ang iyong mga mata, nagsisimula kang makita kung paano umunlad kapag ang iba ay nagrereklamo. Mula sa mga hamong iyon, sinimulan ng Diyos na magpakita sa iyo ng mga bagong ideya o palawakin ang iyong pag-iisip, at ang mga insight na matatanggap mo ay maaaring maging sikreto sa iyong susunod na antas. Sa una, maaaring kakaiba sila o mahirap ipaliwanag sa iba. Gayunpaman, hindi kailangang masiraan ng loob. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang ideyang iyon, makikita niya na magbubunga ito ng mga resulta. Kung makakita ka ng mga bagong posibilidad na hindi nakikita ng iba, gamitin ito. Go for it, hindi ito kailangang magkaroon ng kahulugan sa iyo o sa iba. Maaaring ito ang natatanging paraan ng Diyos sa paglulunsad sa iyo sa iyong bagong panahon. Isang magandang bagay tungkol sa Diyos ay walang sinuman ang makapaghuhula sa Kanya. Maaari Kanyang bigyan ng kaunting pagtuturo na magpapabago sa mga bagay-bagay. Sa iba, ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit kung gagawin mo ito, ito ay magbubunga ng net-breaking na mga resulta. Ngayon, anuman ang ipagawa sa iyo ng Diyos, huwag mag-alinlangan. Dalubhasa pa rin ang Diyos sa pagpapalabas ng kagandahan mula sa abo. Sumuko at sumunod. Inaakay ka niya sa isang bagong panahon ng buhay. Ano pang senyales ang mararanasan mo? Number 2. Harapin mo ang matinding pagsalungat kaysa dati. Ang bawat bagong panahon sa buhay ay madalas na may kasamang pagsalungat. Ang dyablo, na ang layunin ay magnakaw, pumatay, at manira, ay laging naghahanap ng mga paraan upang hadlangan ang mga plano ng Diyos. Kapag may magandang mangyayari, susubukan niyang mag-aklas at hadlangan ang pag-unlad.
Makakakita ka ng malinaw na halimbawa nito sa pagsilang ni Jesus. Ang kanyang pagdating ay upang magdala ng kagalakan sa mundo, dahil ililigtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, tinangka ng dyablo na hadlangan ang plano ng Diyos nang impluwensyahan niya si Herodes na hanapin at saktan si Jesus. Ang masamang hangarin ni Herodes ay humantong sa pagpatay sa mga inosenteng bata sa pagtatangkang alisin si Jesus. Gayunpaman, nanaig ang plano ng Diyos, at ang kamatayan ni Jesus ay nagdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ngayon nakikita mo na walang magandang panahon na darating ng walang laban. Kapag nagsimula kang makatagpo ng hindi kinakailangang pagsalungat tulad ng dati, hindi ito nangangahulugan na dapat kang sumuko. Sa halip, dapat itong mag-udyok sa iyo na manalangin ng mas taimtim. Senyales na may liwanag sa dulo ng lagusan. Ang pagsuko o pagpapasakop sa takot ay naghihikayat lamang sa dyablo na patuloy na paglaruan ka. Sa halip, dapat mong tularan ang halimbawa ni Esther. Upang ibalik ang masamang pahayag na sirain ang kanyang mga tao, tinawag ni Esther ang mga tao na mag-ayuno, humingi ng patnubay at pabor ng Diyos bago lumapit sa hari. Ang kanyang pananampalataya at katapangan ay nagbunga nang siya ay nakasumpong ng pabor sa harap ng hari at napangalagaan ang kanyang mga tao. Hindi siya tumugon ng mga luha o mga tanong tulad ng Diyos, bakit? Tumalon siya sa pagkilos sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga bagay sa espiritual na larangan muna bago tugunan ang sitwasyon ng pisikal. Ang matapang na pagkilos na ito ay humantong sa kaligtasan ng mga Hudyo at isang bagong kabanata sa kanilang kasaysayan. Gayon din, hindi ka dapat umatras sa iyong shell kapag nahaharap sa pagsalungat o mga hamon. Sa halip, dapat kang magtiyaga, manalangin ng taimtim, at magtiwala sa Diyos na babaguhin ang mga bagay-bagay at magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Bilang 3, banal na pagkakahanay. Sa puntong ito, pinangungunahan ka ng Diyos sa hindi inaasahang paraan, ginagabayan ka kahit na hindi mo inaasahan. Ang kanyang patnubay ay maaaring banayad, na nagtuturo sa iyo kahit na hindi mo makita ang buong larawan. Ngunit ang kailangan lang niya mula sa iyo ay magtiwala sa kanya, at sumunod. Gaya ni Ruth at Naomi, na nasa isang sangang daan, kung minsan ay naliligaw ka, at hindi sigurado kung saan pupunta. Si Naomi ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang pamilya, at nagpasya na bumalik sa kanyang sariling bayan. Si Ruth, ang kanyang manugang, ay pinili rin na sumama sa kanya sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa kanilang kinabukasan. Isa itong desisyon na tila simple, ngunit may malalim na kahalagahan. Hindi nila alam na inaayos ng Diyos ang kanilang mga hakbang, na inaakay sila sa isang lugar kung saan tatanggap ng pagbabago ang kanilang buhay. Ang katapatan ni Ruth kay Naomi ay umakay sa kanya kay Boaz, isang lalaking may integridad at kabaitan, na nang maglaon ay naging asawa niya. Sa pamamagitan ng pagsasamang ito, ang pait ni Naomi ay naging kagalakan, at ang kanilang buhay ay nagbago magpakailanman. Sa iyong buhay, maaaring gabayan ka ng Diyos sa mga paraan na hindi mo lubos na nauunawaan. Maaari kang makaramdam ng banayad na siko, o isang pakiramdam ng kapayapaan tungkol sa isang desisyon, kahit na hindi ito lohikal. Ito ang paraan ng Diyos sa pag-aayos ng iyong mga hakbang, na humahantong sa iyo patungo sa kanyang higit na layunin para sa iyong buhay. Kung paanong ang paglalakbay ni Ruth at Naomi ay umakay sa kanila sa isang bagong panahon ng mga pagpapala, ang iyong pagsunod sa patnubay ng Diyos ay maaaring humantong sa iyo sa hindi inaasahang mga pagpapala at pagkakataon. Kaya, kung nakakaramdam ka ng paghila sa isang tiyak na direksyon o isang pakiramdam ng kapayapaan tungkol sa isang desisyon, pinangungunahan ka ng Diyos. At anuman ang bagyo, siya ay laging nasa tabi mo. Ang awit 32, 8 ay mababasa, "Aking tuturuan ka, at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking maibiging mata ay nasa iyo." Huwag kang tumulad sa kabayo o mula, na walang pangunawa, kundi dapat kontrolin mo, sa pamamagitan ng bit at pigil, o hindi sila darating sa iyo.
Ang kasulatang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay tunay na namamahala sa kanyang mga tao. Siya ang may pananagutan sa pag-akay sa iyo mula sa isang panahon patungo sa isa pa. Gayunpaman, nasa sa iyo na sumuko o gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanya kapag siya ay namumuno. Bilang 4, isa pang palatandaan na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon, at dinadala kanya sa isang lugar ng pag-iisa sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Maaari kang nasa isang masamang lugar kung saan nakakaramdam ka ng pagkalito at pagod, at tila tahimik ang Diyos. Pero tahimik nga ba siya, o ikaw ang nahihirapang marinig siya? Paano mo malalaman ito? Magtakda ng ilang oras na mag-isa kasama ang Diyos at tingnan kung hindi mo siya maririnig na nagsasalita. Ang diumano'y katahimikan ng Diyos ay hindi isang tanda ng pag-abandona, kundi isang paanyaya upang mas mapalapit sa Kanya. Nais niyang makipag-usap sa iyo sa katahimikan ng iyong puso, malayo sa mga abala at ingay ng mundo. Kung paanong ang isang sundalo ay umaatras upang magstratehiya bago pumunta sa digmaan, maaaring tawagin ka ng Diyos na umatras sa Kanyang presensya upang makatanggap ng kalinawan at direksyon para sa hinaharap. Kaagad na naramdaman mo ito, tiyaking itinakda mo ang tamang istruktura upang mabigyan ka ng oras na mag-isa kasama ang Diyos. Gayon din, kumuha ng mga materyales sa pagsusulat na tutulong sa iyo na mapansin ang bawat tagubilin na Kanyang ipinapasa dahil sa katahimikan na inihahayag ng Diyos ang Kanyang mga plano at layunin para sa iyo. Sasabihin niya sa iyo ang higit pa tungkol sa season sa hinaharap, paghahanda at pag-aayos sa iyo. Bukod dito, may ilang bagay na hindi mo mawari sa ingay, kabilang ang pagtanggap ng malinaw na mga direksyon, kaya magandang bagay na pinili ng Diyos na ilapit ka sa mga panahong tulad nito. Sa makatuwid, ito ang panahon para makinig, manalangin, at hanapin ang Kanyang mukha. Kaya, kung nakikita mo ang Diyos ay tahimik, yakapin ito bilang isang pagkakataon upang mas mapalapit sa Kanya. Pahintulutan siya na magsalita sa iyo, at akayin ka sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Numero 5, isang saradong pinto. Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto sa iyong buhay, maaaring sa una, ay parang ang mundo ay laban sa iyo. Gayunpaman, ang pagsasara na ito ay madalas na isang senyales na inihahanda Kanya para sa isang bagay na mas mahusay. Maaaring isara ng Diyos ang isang pinto upang buksan ang isa pa, na akayin ka sa isang bagong pagkakataon o direksyon na mas malapit sa Kanyang kalooban para sa iyo. Ang prosesong ito ng pagsasara ng mga pinto ay maaaring maging isang katalista para sa paglago at pagbabago. Maaari itong maging dahilan upang huminto ka, muling suriin ang iyong mga kalagayan, at humingi ng patnubay ng Diyos para sa iyong mga susunod na hakbang. Sa kurso ng pagmumuni-muni ay nakatuklas ka ng mga bagong solusyon sa mga lumang problema o napagtanto na may ibang plano ang Diyos para sa iyong buhay. Natural lang na maging komportable sa mga pamilyar na lugar, kahit na hindi sila kung saan nilalayon ng Diyos. Gayunpaman, ang Kanyang paraan ng pagtulong ay kadalasang nagsasangkot ng pagsasara ng mga pinto na hindi naaayon sa Kanyang plano upang makasulong ka sa Kanyang perpektong kalooban. Minsan ito ay nangangahulugan ng mas mahusay na mga pagkakataon. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng paglipat sa kabila ng iyong comfort zone, kaya kapag ang Diyos ay nagsara ng isang pinto, ito ay madalas na itulak sa iyo na lampasan ang iyong kaginhawahan, na nagbibigay daan sa pag-unlad patungo sa isang bagay na mas malaki. Sa tuwing nakasara ang mga pinto sa iyo, subukang huwag malungkot o pilitin silang buksan. Sa halip, gamitin ang panahong ito ng mga saradong pinto bilang isang pagkakataon upang muling suriin, humingi ng patnubay ng Diyos, at humakbang sa bagong panahon na inihanda niya para sa iyo. Sinasabi ng Roma 8:28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tandaan na ang saradong pinto ay para sa iyong ikabubuti. Ano pang mga palatandaan ang dapat mong abangan? Numero 6, kapag nakaranas ka ng mga harang sa daan. Maaari itong maging senyales na malapit ka nang pumasok sa isang bagong season.
Ang mga hadlang na ito ay hindi lamang mga hadlang, sila ay mga senyales na oras na para baguhin ang mga diskarte o direksyon. Habang ang mga saradong pinto, tulad ng pagkawala ng trabaho o pagkawala ng pagkakataon, ay maaaring parang katapusan ng isang kabanata, ang mga hadlang sa kalsada ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa isang bagong diskarte. Maaaring pakiramdam mo ay naiipit ka, ngunit palaging may isang paraan pasulong. Kailangan mo lang mag-isip ng malikhain. Kahit na tila walang paraan pasulong, ang pagalugad ng iba't ibang mga diskarte ay maaaring magbunyag ng mga bagong landas. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng pag-iisip sa labas ng kahon. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka sa isang proyekto o isang layunin sa loob ng mahabang panahon nang hindi umuunlad, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong baguhin ang iyong mga pamamaraan o makipagtulungan sa iba. Maaaring i-prompt ka ng Diyos na maghanap ng mga bagong partnership o magsama ng iba't ibang sistema para tulungan kang sumulong. Sa halip na magreklamo o masiraan ng loob, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang humingi ng patnubay mula sa Diyos. Manalangin para sa karunungan at kalinawan sa kung paano i-navigate ang roadblock. Maaari mong makita na sa sandaling gumawa ka ng isang pambihirang tagumpay, makakaranas ka ng paglago at tagumpay sa mga lugar ng iyong buhay na dati ay walang pag-unlad. Ang kwento ng pagtawid ng mga Israelita sa Dagat na Pula ay nagpapakita na ang mga harang sa daan ay maaaring humantong sa mga bagong simula. Matapos silang palayain ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, napaharap sila sa isang malaking problema. Ang Dagat na Pula ay nasa harap nila, at ang hukbo ng Ehipto ay nasa likuran nila. Hindi sila maaaring bumalik, at wala ring daan pasulong. Ngunit may plano ang Diyos. Sinabi niya kay Moises na iunat ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat, at mahimalang nahati ang tubig, na lumikha ng landas na tatahakin ng mga Israelita sa tuyong lupa. Ang paglalakbay ay nilayon na akayin sila sa lupang pangako. Kapag nahaharap ka sa mga hadlang sa iyong buhay at pakiramdam mo ay nakulong ka, tandaan ang kwentong ito. Humingi sa Diyos ng patnubay at karunungan upang tulungan kang mag-navigate sa hadlang sa daan. Tulad ni Moses ng kanyang tungkod, isang kasangkapan sa paghahati ng dagat, matutuklasan mo ang mga kasangkapan o kakayahan na inilagay sa iyo ng Diyos upang madaig ang iyong mga hamon. Numero 7. Kapag hindi ka na kontento sa iyong kasalukuyang posisyon. Ang hindi pagiging kontento sa iyong kasalukuyang posisyon ay maaaring maging isang senyales na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon ng paglago at paglawak. Ang kasiyahan ay mahalaga, ngunit ang biglaang pakiramdam na kailangan mong palakihin ang iyong kapasidad, pagtatatag, o pag-iisip ay maaaring maging tanda na inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagong panahon. Minsan ang susi sa pagbukas ng mas malalaking pagkakataon ay nasa paniniwala at pagtanggap na mas marami kang makakamit sa patnubay ng Diyos. Halimbawa, kung may nagbibirong nagtanong kung gusto mong magkaroon ng kotse, at ang iyong agarang sagot ay, wala pa ako sa antas na iyon, maaaring ipahiwatig nito na hindi ka naisip ng iyong isip sa ganoong posisyon. Kailangang maglakbay ang iyong isip sa lugar na iyon ng posibilidad bago mo ito matamo. Habang inaasahan mo ang isang panahon ng pagpapalawak, maaari kang mapilitan na mamuhunan sa iyong isip. Makakamit mo ito sa pamamagitan ng edukasyon, tulad ng pagkuha ng mga nauugnay na kurso o pagbabasa ng mga aklat na nagpapahusay sa iyong mga kasanayan at kaalaman. Ang isa pang mahalagang diskarte ay ang pag-aaral sa buhay ng mga nakamit ang iyong hinahangad. Ang pag-unawa sa kanilang mga paglalakbay ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong mindset, na tumutulong sa iyong maniwala sa mas malalaking posibilidad. Ang ganitong mga insight ay maaari ding magbigay ng mahalagang gabay sa mindset at pamumuhay na kinakailangan para sa paparating na season. Gayon din, ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagninilay-nilay sa kanyang mga turo ay maaaring magpalawak ng iyong pangunawa at maiayon ang iyong mga iniisip sa kanyang plano para sa iyong buhay.
Ang espiritual na paglago na ito ay makapagbibigay sa iyo ng karunungan at patnubay na kailangan upang malampasan ang mga hamon at pagkakataong kaakibat ng paglipat sa isang bagong panahon. Kapag nakilala mo ang pangangailangan na palakihin at mamuhunan sa iyong personal na pag-unlad, inilalagay mo ang iyong sarili na humakbang sa mga bagong pagkakataon at tuparin ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay sa mas malaking kapasidad. Sinasabi sa Isaiah 54:2, palakihin mo ang dako ng iyong tolda, iunat mo ang iyong mga kurtina ng tolda ng malapad, huwag mong pigilan, pahabain mo ang iyong mga lubid, palakasin ang iyong mga tulos. Numero 8, mga banal na koneksyon. Ang mga banal na koneksyon ay parang tulay sa iyong susunod na season. Minsan ang pagkakaiba sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan ka dadalhin ng Diyos ay nakasalalay sa isang relasyon. Ang mga koneksyon na ito ay mahalaga sa paggabay sa iyo patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Habang papalapit ka sa bagong panahon, maaaring magdala ang Diyos ng isang tao sa iyong buhay na maaaring gawing posible ito. Halimbawa, ang pakikipagkita sa isang kapareha sa buhay ay maaaring humantong sa iyo sa panahon ng pag-aasawa, at ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa iba pang mga lugar ng buhay. Minsan dinadala ng Diyos ang ilang mga tao sa iyong buhay sa mga tiyak na oras upang matupad ang kanyang mga layunin. Ang mga banal na koneksyon na ito ay maaaring maging mga kaibigan, tagapayo, o mga kasosyo na gumaganap ng isang mahalagang papel sa iyong pag-unlad at pag-unlad. Ang mga tao ay mahalagang salik, kaya hindi mo dapat baliwalain ang mga ito o hayaang hadlangan ka ng pagiging pamilyar sa pagtanggap ng nais ibigay sa iyo ng Diyos. Maaaring hindi palaging nagdadala ng panlabas na koneksyon ang Diyos. Maaari niyang gamitin ang mga taong malapit sa iyo para ilunsad ka sa isang bagong season, kaya naman mahalaga ang pagiging matalino sa mga tao at ang kanilang papel sa iyong buhay. Ginamit ng Diyos ang isang aliping babae para sa pagpapagaling ni Naaman. Sinabi niya sa asawa ni Naaman na maaaring pagalingin ni Eliseo ang kanyang ketong. Nagpasya si Naaman na sundin ang payong ito, na humantong sa kanyang paggaling. Kung minamaliit ni Naaman ang aliping babae, maaaring nalampasan niya ang panahon ng pagpapagaling na akayin siya ng Diyos. Sa makatuwid, mahalagang magbigay ng paggalang sa lahat ng naaayon, dahil hindi mo masasabi kung sino ang gustong gamitin ng Diyos para sa iyo. Ang pagiging sensitibo sa mga banal na koneksyon na ito ay susi, dahil maaari silang maging susi sa pag-unlock sa susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Numero 9, propetikong pagkumpirma. Sa buong banal na kasulatan, ang propesya ay isang paraan para ihula ang mga mangyayari sa hinaharap, aliwin ang mga tao o bigyan sila ng babala tungkol sa mga panganib. Mahalaga ang mga ito sa pagtukoy sa hinaharap. Minsan ay maaaring alam mo na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon dahil nakatanggap ka ng isang salita ng propesya. Di nagtagal pagkatapos makatanggap ng ganoong salita, maaari mong mapansin na nakakaranas ka ng mga kakaibang karanasan. Ang salitang ito ay maaaring magmula sa isang tao sa iyo, o maaari mong personal na matanggap ito sa iyong espiritu. Maaari rin itong dumating bilang resulta ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Gaano man ito dumating, mahalagang huwag balwalain ang mga propesya. Bagamat maaaring maling gamitin ng ilan ang regalong ito, hindi ito nangangahulugan na hindi ito magagamit ng Diyos para makipag-usap sa iyo. Magagamit din ng Diyos ang katahimikan ng gabi para kausapin ka sa iyong mga panaginip. Maaari kang magkaroon ng isang tiyak na panaginip na nagpapahiwatig ng paglitaw ng isang bagong panahon o ang magagandang bagay sa hinaharap. Ano ang dapat mong gawin kapag nakatanggap ka ng isang propetikong salita o panaginip? Una, humingi sa Diyos ng kalinawan sa kahulugan at magtanong tungkol sa kung ano ang nais niyang gawin mo tungkol sa panaginip o propesya. Hindi sapat na mangarap ng magandang kinabukasan at maghintay na mangyari ito. Maaaring kailanganin mong gumawa ng mga praktikal na hakbang para ito ay mangyari. Hindi lahat ng panaginip at propesya ay nangyayari kaagad, kaya kapag nakatanggap ka ng isang propetikong salita, humingi sa Diyos ng direksyon kung ano ang susunod na gagawin at magpatuloy sa pagdarasal hanggang sa makita mo ang paghahayag ng propesya.
Tandaan, hindi kailanman mabibigo ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay palaging totoo at maaasahan. Mababasa sa 2 Pedro, 1:19, tinataglay din natin ang mensahe ng hula bilang isang bagay na lubos na maaasahan, at makabubuti na iyong bigyang pansin ito, gaya ng isang liwanag na nagliliwanag sa isang madilim na dako, hanggang sa magbukang liwayway ang araw at sumikat ang tala sa umaga. Iyong mga puso. Ito ay nagpapahiwatig na ang propetikong mensahe ay nagbibigay ng patnubay at kalinawan sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan at kalituhan. Kaya naman, hinihimok ka ng manunulat na bigyang pansin ang mensaheng ito, na binibigyang diin ang kahalagahan nito, at ang pangangailangang seryosohin ito. 10. Natutuklasan mo ang mga bagong pasyon at interes. Kapag nagsimula kang mapansin ang mga bagong hilig at interes na pumupukaw sa loob mo, maaaring ito ay isang senyales na pinangungunahan ka ng Diyos sa isang bagong panahon. Ang bawat tao ay may natatanging likas na kaloob, at ang Diyos ay madalas na unti-unting inihahayag ang mga kaloob at interes na ito. Maaari niyang ipakita ang mga bagong aspeto ng iyong sarili na maaaring hindi mo pa nakikilala. Ang mga bagong hilig na ito ay maaaring mukhang hindi inaasahan o naiiba sa iyong karaniwang mga hangarin, ngunit maaaring ang mga ito ay kung ano mismo ang kailangan mo upang itulak ka sa isang bago at kapanapanabik na panahon ng buhay. Alam ng Diyos ang potensyal sa loob mo, at maaaring ginagamit ang mga bagong interes na ito para ihanda ka para sa mas malaking layunin o tungkulin. Yakapin ang mga bagong hilig at interes na ito, at hayaan ang iyong sarili na tuklasin kung saan sila maaaring humantong. Magtiwala na ginagabayan ka ng Diyos at binibigyan ka ng mga kakayahan na kailangan mo para sa hinaharap na paglalakbay. Ang panahong ito ng pagtuklas at paglago ay maaaring maging simula ng isang bagay na talagang kapansin-pansin sa iyong buhay. Ang kwento ni Pedro ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano ka maakay ng Diyos sa mga bagong panahon na maaaring hindi mo pamilyar. Sa kabila ng mga unang pagdududa at pagkukulang ni Pedro, nakita ng Diyos ang potensyal sa kanya, at tinawag siya sa mas mataas na layunin. Ang pagbabago ni Pedro mula sa isang mangingisda tungo sa isang mangingisda ng tao ay nagpapakita ng kakayahan ng Diyos na ipakilala sa iyo ang mga bagong tungkulin at pagkakataon na maaaring humantong sa isang maluwalhating panahon sa iyong buhay. Tulad ni Pedro, maaaring tinatawag ka ng Diyos sa isang bagay na bago at hindi pamilyar. Huwag maging matigas o lumalaban sa pagbabago, ngunit magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang panahon ng mahusay na pagbabago, na humahantong sa iyo sa isang panahon ng katuparan at layunin na hindi mo naisip na posible. Yakapin ang pamumuno ng Diyos at humakbang ng may pananampalataya. Alam na siya ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan. Bukod sa mga palatandaang ito, kabilang sa iba pang mga palatandaan ang pagpapadala ng Diyos ng mga kumpirmasyon sa pamamagitan ng ibang tao o mga kaganapan. Ang mga kumpirmasyong ito ay maaaring magsilbi bilang mga palatandaan na umaayon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Bigyang pansin ang mga mensahe at senyales mula sa mga nakapaligid sa iyo o sa mga sitwasyong nararanasan mo. Maaari ka ring makaranas ng mga supernatural na pangyayari na nagpapahiwatig ng pagbabago sa panahon. Ang mga ito ay maaaring mga espiritual na pagtatagpo na naghahayag ng mga plano ng Diyos para sa iyong kinabukasan. Ang mga karanasang ito ay dapat maghanda sa iyo para sa bagong panahon sa hinaharap at tiyakin sa iyo ang patnubay at presensya ng Diyos. Ang isa pang tanda ay ang mas malalim na pagkauhaw sa salita ng Diyos. Maaaring maakit mo ang iyong sarili sa kasulatan, na gustong gumugol ng mas maraming oras sa pagbabasa at pagbubulay-bulay dito. Ang pagkagutom na ito sa salita ng Diyos ay isang palatandaan na nais ng Diyos na ihayag sa iyo ang mga bagay tungkol sa darating na panahon at upang ihanda ka sa darating. Ano man ang mga senyales na iyong nararanasan, dapat kang maging sensitibo at bukas sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Magtiwala sa kanyang panahon at sa kanyang plano para sa iyo,
dahil pinangungunahan ka niya sa isang bagong panahon para sa isang layunin. Mababasa sa Isayas 43:11, narito, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ito ay bumubungad, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Gaano man katagal ang pakiramdam mo na naiipit ka, o gaano karaming oras ang iniisip mong nasayang mo, may mas malalaking plano ang Diyos para sa iyo. Bawat sandali, kahit na ang mga oras na naramdaman mong isang pag-aaksaya, ay bumubuo ng isang pundasyon para sa isang magandang hinaharap sa hinaharap. Isasauli ng Diyos sa maraming lipat ang lahat ng nawala o napalampas mo. Sinasabi ng awit 35, sapagkat ang kanyang galit ay panandalian lamang, ngunit ang kanyang paglingap ay habang buhay, ang pag-iyak ay maaaring magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Sa katunayan, kung pinapanood mo ito ay isang senyales na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Siya ay nagpasimula ng bagong panahon sa iyong buhay. Gaano ka man katagal nahihirapan, malapit na ang iyong tagumpay. Yakapin ang bagong panahon na ito ng may pag-asa at pag-asa. Alam na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay ng sama-sama para sa iyong ikabubuti. Ang isa pang bagay na dapat mong malaman ay na hindi ka dapat magmadali sa panahon. Ang paglipat mula sa isang panahon ng buhay patungo sa isa pa ay isang proseso na dapat mong tikman at pahalagahan. Parang natutulog. Minsan unti-unti itong nangyayari, at minsan naman ay biglaan. Sa ilang mga gabi maaari kang walang putol na lumipat mula sa isang araw patungo sa susunod, na sumisimbolo sa isang maayos na paglipat sa isa pang season. Gayunpaman, may mga sandali na ang paglipat ay nararamdaman ng matagal, tulad ng isang walang tulog na gabi na hindi matatapos. Mahalagang tandaan na may ginagampanan kang papel sa kung gaano kahusay ang mga pagbabagong ito. Maaari kang magpahinga at matuto sa iyong kasalukuyang season bago magpatuloy, o manatiling nababalisa tungkol sa kung ano ang susunod, na posibleng mawalan ng mahahalagang aral at karanasan. Bagamat natural ang pakiramdam na nasasabik tungkol sa hinaharap, ang pagyakap at pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali ay mahalaga din. Ang bawat yugto ng buhay ay may layunin, at ang pagmamadali sa hinaharap ng hindi pinahahalagahan ang kasalukuyan ay maaaring magdulot sa iyo na makaligtaan ang mahahalagang pagkakataon sa paglago. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng pasasalamat sa kung nasaan ka, na-unlock mo ang kagandahan at misteryo ng kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Kaya, habang inaabangan mo ang hinaharap ng may kagalakan, tandaan na pahalagahan din ang paglalakbay at ang mga aral ng kasalukuyan. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, humaharap ako sa iyo ngayon, kinikilala ang iyong soberanya, ang mga hindi kapanipaniwalang paraan na ginagabayan at ginagabayan mo ako sa iba't ibang panahon ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa pangako ng mga bagong simula at pag-asa na itinanim mo sa aking puso. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ipahayag ang aking mga iniisip, takot, at adhikain sa iyo. Alam kong palagi kang nakikinig at nakikinig sa aking mga panalangin. Habang naglalakbay ako sa buhay, tulungan mo akong maging matulungin sa mga palatandaang ipinapakita mo sa akin. Naway maging bukas ako sa banal na pagkakahanay ng aking mga hakbang, kahit na hindi ko makita ang buong larawan. Dalangin ko ang lakas ng loob na yakapin ang mga bagong hilig at interes na maaari mong pag-alab sa loob ko. Alam kong bahagi sila ng iyong plano para sa aking buhay. Sa mga oras ng saradong mga pinto at mga hadlang sa kalsada, tulungan mo akong alalahanin ang mga kwento ng iyong tapat na mga lingkod na nagtagumpay sa gayong mga hamon. Bigyan mo ako ng karunungan at tiyaga upang i-navigate ang mga hadlang na ito, nagtitiwala na mayroon kang plano kahit na hindi ko ito nakikita. Naniniwala ako na ginagawa mo ang lahat para sa ikabubuti ko at sa iyong kaluwalhatian. Hinihiling ko ang iyong patnubay sa pagkilala sa mga banal na koneksyon, ang mga taong may mahalagang papel sa aking paglaki at pag-unlad. Naway hindi ko sila baliwalain o hayaang hadlangan ako ng pagiging pamilyar sa pagtanggap ng gusto mong ibigay sa akin sa pamamagitan nila. Tulungan akong pahalagahan ang kahalagahan ng mga relasyon
at ang kanilang papel sa aking espiritual na paglago at personal na pag-unlad. Panginoon, hinahanap ko ang iyong karunungan sa mga makahulang salita at panaginip na maaaring dumating sa akin, at bigyan ako ng kalinawan kung paano magpatuloy ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo rin akong maging matalino upang hindi ako maakit ng mga pagnanasa ng aking puso. Bigyan mo ako ng biyayang magtiwala sa iyong salita sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan hanggang sa ito ay maging aking katotohanan. Ang salita mo ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas, gumagabay sa akin sa bawat sitwasyon sa buhay. Kahit na ang iyong mga pangako ay hindi nagpapakita sa paraang aking inaakala, kinikilala ko na ikaw ay mananatiling aking Diyos magpakailanman. Sa paglipat ko mula sa isang season patungo sa isa pa, mangyaring tulungan akong yakapin at pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Naway hindi ko madaliin ang mga pagbabagong ito, ngunit tikman at matuto mula sa bawat yugto ng buhay. Alam na ang bawat sandali ay may layunin. Turuan mo akong mamuhay sa kasalukuyan, habang pinapanatili ang isang umaasang inaasahan para sa hinaharap na iyong pinlano para sa akin. Dalangin ko ang biyayang magtiwala sa iyong tiyempo at mga pangako. Alam kong gagawin mong pagsasayaw ang aking pagluluksa. Habang inaasahan ko ang hinaharap ng may kagalakan, naway pahalagahan ko rin ang paglalakbay at ang mga aral ng kasalukuyan. Tulungan akong umunlad sa espiritual, emosyonal, at mental, na maging ang taong nilalayon mo sa akin. Hinihiling ko ang lahat ng mga bagay na ito sa mahalagang pangalan ni Jesucristo, ang aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral na magpapabago sa iyong buhay.